Hi Libra, this is Jav. Welcome po sa ating channel. By the way, Libra, this is your weekly Gabay Tarot reading from October 27 to November 2, 2025. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Kung naka-resonate kayo, comment down. Tandaan Libra, ito ay channel reading. Kunin nyo lang po kung ano naka-resonate sa iyo. This is for you, Libra. Para po ito sa iyo, Libra, ngayong October 27 to November 2, 2025. Angel number po para kay Libra for this week po. Angel number 23. Sabi po dito, you have a zest for life and you are eager to experience anything and everything possible. You love change and excitement and need both to feel truly alive. For you, life is an adventure to be lived to the fullest. Okay? Again, you have a zest for life and you are eager to experience anything and everything possible. You love change and excitement and need both to feel truly alive. For you, life is an adventure to be lived to the fullest. Okay, so to attract more blessings, let us say the power affirmation. Let us say, I am adventurous. So this is angel number 23 is a symbol of encouragement, creativity, and growth. Suggesting you have divine support for your journey. So this is a new journey po na this is a time na for creativity. Creativity creates opportunity, right? So itong gagawin mo sa new journey mo is for your growth. So, encouragement and support. So, this is a message that you are divinely supported in your efforts. Oo, nakikita ng universe ang iyong effort po, Libra. You should continue to move forward on your path. Kasi sinabi ng iyong angel number 23 dito na nasa tamang path ka. Okay? So, creativity and passion. This is a signal na this is a time to find and pursue your passion, your dreams. Oo, magawa ka ng project that will bring you happiness and positive change. Okay? And, okay, for those in relationship. So, ang message dito, it encourages you to find balance and harmony with your partner. Hindi lang to sa partner, pwede din sa kaibigan, sa family member, and resolve challenges together. So, hindi ibig sabihin na ikaw lang yung magbitbit ng concern na yung challenges. Dapat kayong dalawa kasi teamwork yan. Yan ang mensahe ng inyong angel number 23. Again, find balance, maging balanse, pagkakaroon ng pagkakasundo, pagkakaisa, at ayusin nyo po, i-resolve nyo po yung challenges, struggles ba yan, blockages ba yan, ayusin nyo. Find a solution. Okay? And, okay, so, please know that you are divinely guided. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta sa mga nag-donate, sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat po. Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gusto magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading. Again, comment kayo ng personal reading and check my reply sa comment section.
Okay. Libra. May grupo ng tao dito and I believe this is your family or tinuri mong pamilya na very supportive sa'yo. At nakikita ko rin dito, Libra, na nirelease mo yung mga negativity, pinalitan mo ng positivity. At nagkaroon ng recovery, nagkaroon ng healing. Yung nag-initiate ka talaga, nag-taken action ka talaga para magkaroon siya ng pagbabago. Okay? Kasi yung, let's say, for example lang po, Libra, nabibigatan ka na. Bakit ganito? No, parang parati na lang nabibitan, parati na lang may problema. So, nag-decide ka na i-release mo ito na pinalitan mo ng positivity. Kumbaga, may willingness na to free yourself from this kind of bigat na nararamdaman. Basta nirelease mo ito. Ang ilan sa inyo nga nagbigay ng action like nagkaroon kayo ng panahon sa nature, nag-connect kayo sa nature, nag-meditate kayo, nag-grounding kayo. Basta gumawa kayo ng action dito para ma-release itong negativity na ito. Nirelease mo yung past emotion. Mga nangyari na, nirelease mo na. Kinaya mo at gusto mong magkaroon ng pagbabago. Handa kang i-embrace yung pagbabago. Okay? So, gusto mo ng change. Yun nga, yung sinabi ko kanina na you're making changes. Which is na-clarify siya dito sa inyong angel number 23. New journey. Magkakaroon siya ng pagbabago kung may kasi may nakita ko ditong natanggap mo na at nirelease mo, nag-let go ka, at nagkaroon ng transformation. So this is new journey, which is sinabi din ng inyong angel number 23. Okay? Sinabi kanina, di ba, na nasa right path ka, you are divinely guided. Okay? So magkakaroon siya ng personal development and spiritual growth. Pwede nag-observe ka sa isang tao, sa isang sitwasyon, sa isang bagay. Pwede. Or pwede din ibang tao to na lumayo ka sa mga taong toxic. Kasi may tao dito, energy ng tao na pwedeng nangingialam sa iyo. Na siya ang dahilan na kung bakit ka nagkaganyan, na nabibigatan. Or pwedeng siya yung dahilan na nahihirapan ka sa paggawa ng desisyon. O, kung pwede po, put limitation or put space. Siguraduhin mo yung inner peace mo. Siguraduhin mo na yung isa ulo mo na desisyon ko to, buhay ko to. Oo. Yung wag mo hayaan na guluhin ka niya. Oo, pwede na naman kung may opinion siya, baka may experience siya, pwede, pero wag mong hayaan na guluhin niya yung pag-iisip mo, yung buhay mo. Yan. Pwedeng naapektuhan ka sa mga ginagawa niya, pwedeng naapektuhan ka sa mga sinasabi niya. Yan. So, believe in yourself. Piliin niyo po yung inner peace niyo. Okay? So, dalawang card mismo nagsabi dito na may tao ngang mahirap kausap or sobrang stricto na concern mo. Oo. Pero at the end of the day, nakikita ko dito, nagpasya ka. Nagpasya ka talaga. Dalawang card kasi nagsabi na nagpasya ka na i-let go ito at nagkaroon ng transformation. Kumbaga, tinulungan mo yung sarili mo. So, may pagtanggap na at ready ka na sa na-embrace yung new beginning. This is ending and new beginning eh. Pwedeng may natapos. You put space, yung sinabi ko nina, limitation. Pwedeng separation. Pwedeng end of contract. Pwedeng you put space yung magpahinga ka muna. Oo, para makapag-isip. Pwede. Okay, so, yun po. Nag-clarify siya dito sa inyong angel number 23. Okay, tumatalon yung cards mo. This is about your energy, Libra. Ngayong October 26 to November 2, 2025.
Oh, this is good. Sa mga bago dito, kung may napansin kayo na repeating message, yan pa yung pinupush ng card sa inyo. Like for example, nanood kayo sa isang video reading nyo, sa monthly Kabay Tarot reading, second half of the month of October, daily Kabay Tarot reading, as in yung weekly Kabay Tarot reading, at may napansin kayo na repeating message, yan pa yung pinupush ng card sa inyo na kailangan yung bigyan ng atensyon, solusyon, at aksyon kung maaari po. So, ano yung energy ni Libra? Oh, so you're inspired in action dito. Nagkaroon ng momentum, nagkaroon ng direction, naging focus ka, nagkaroon ng determination, concentration. Oo. Sinabi na ng card nyo dito na you have success in the face of difficulty. Kung nahirapan ka ngayon, kung nabibigatan ka ngayon, ma-overcome mo rin yan. Maabot mo yun rin yung gusto mo. Yung ma-achieve mo yung gusto mo. Magkakaroon din ng success. Oo. Basta bigyan mo na ng aksyon, syempre. You should have a clear intention, maging focus ka, at gumawa ka ng plano para mabigyan mo ng aksyon, yan. And sa pag-create ng konkretong plano, makatulong ito sa pagbagawa ng big decision. Kasi gagawa ka ng decision dito eh. So, gawa kayo ng konkretong plano. Okay? And makinig sa inyong intuition kasi it will guide you towards the next action. Si intuition pala, sa mga hindi nakakaalam, siya yung magsasabi sa'yo kung ano yung next action. Siya yung magsasabi sa'yo kung may anong tawag dito? Kung may sikreto, kung may dapat kang malaman, may nangyari na dapat mong malaman, at siya din yung magtuturo kung nasa right path ka, kung saang right path ka, patungo sa success. Okay? And may advice ang card nyo dito, lalo na sa mga single, na wag po daw kayo magmadalim na magkaroon ng relasyon. Kailangan nyo mag-set muna, magplano muna ng magkaroon ng same vision for the future upang sa kayo ay magkaroon kayo ng healthy relationship soon. At least may idea kayo, 'di ba? And okay, sa advice to sa career and money to achieve a success in career and money, kailangan mag-focus na may determination with clear intention. Konkretong plano pa rin pinupush ng cards nyo dito. And umuwi kayo ng successful, This is also means traveling. Dalawang card ko na kasi nagsabi dito, travel. Opo. Travel. May travel ako nakikita dito. This is new journey, which is sinabi naman ng iyong, ng iyong card dito. Basta new journey, new beginning. Okay? Pagbabago ito. So, bedang literal to na travel din. Dalawang card kasi nagsabi dito, paglilipat. Travel. Okay. You are moving forward to the next level. Ginagamit mo yung intuition mo to guide you to the next phase of your life with confidence. Okay, you are moving forward, embarking on a healing journey, which is sinabi ko kanina dito sa inyo. Tandaan nyo, yung healing, yung recovery, gumawa ka ng paraan para magkaroon ng growth, para ma-overcome mo na. Tinulungan mo yung sarili mo para magkaroon ng balanse. Which is sinabi din kanina dito sa angel number 2, 3 at dito din. So, balanse, pagkakaisa, you're embarking on a healing journey. Yung sinabi ko kanina na paglalakbay, meron. May pagpaalam, meron. Posible din na may invitation na kailangan mong pumunta. Pwedeng relocation, travel sa ibang lugar, lipat work, lipat bahay, bakasyon, lipat gamit. Pwede din may umuwi. Naghahanap kayo ng solusyon sa inyong problema, So, be patient, papunta ka na sa paroroonan kasi gumagawa ka na ng aksyon. Pwede din umiiwas ka sa toxicity. Pwedeng sa place to, pwedeng sa tao. Mismo ikaw yung gumawa. Ikaw, tinulungan mo yung sarili mo. Kanina pa to, di ba? Dito.
Pwedeng nag-vacation leave din kayo para makahinga. Ang ilan sa inyo nag-decide na mag-move on mula sa mapanakit na pangyayari. Pwedeng walang nangyaring travel, pwedeng kayo mismo nag-decide, tama na, gusto mo nang mag-move on. So, gumawa ka ng aksyon. Nakikita ko rin dito na ang ilan sa inyo sa couple, nagpasya na mag-live-in or maglipat ng bahay para bumuo ng pamilya. Ang ilan sa inyo mag-change career. Oo, wow. Makaka-receive ka ng malaking pera, ha? Oo, claim nyo to. Magkakaroon po ng financial stability, Libra. Claim nyo po. You deserve this. Career and money ni Libra for this week po. October 27 to November 2, 2025. So, career and money nyo po, Libra. Sinabi dito, huwag kayong mag-focus sa kulang sa inyo. Kung anong wala sa inyo. Kasi may nakita kong loss of connection dito, loss of opportunity, or loss of things. Na huwag kayong mag-focus sa wala sa inyo, or nawala sa inyo. Kasi yan yung pumipigil sa inyo. So, better to believe in yourself. I-release mo yung negativity, palitan mo ng positibo, which is ginawa mo naman kanina pa, 'di ba? Kanina pa yung mensahe. Basta nag-remind ng card nyo dito na you have to move forward. Magtiwala sa kung ano ang darating. Kahit hindi ka comfortable sa sandaling ito, makukuha mo po ang kailangan mo. Yan ang sabi ng iyong card. So, mag-focus kayo sa mind healing instead of suffering. Okay? Nakikita ko yung healing na naman dito. Healing, and healing. This is good. Claim nyo pong healing, ha? Opportunities. Nakikita ko dito. Syempre, kung ano yung nawala, may darating sa inyo. Marami pa. Opportunities, may dumating sa inyo. May renewal, may pagkakaayos, may unexpected help. Diba? Ang ganda. So, this is money luck, L-U-C-K. Kanina pa to yung financial growth, financial stability. Claim nyo po. And this is also awards and fame. Pwedeng may nagbigay ng compliment din sa iyo. Pwedeng nakatanggap kayo ng award. Pwedeng sikat kayo. May pag-asa kang madama, maging positibo, at gumawa ng paraan. Dalawang card na mismo nagsabi dito, Libra, ha? Maging positibo. I-release mo yung negativity. Gumawa ng aksyon para may karoon ng pagbabago. Okay? So, this card offers hope and guidance. Kung nahihirapan ka ngayon, have faith that your luck, L-U-C-K, is about to change for the better. Okay? So, all your dreams are coming true, sabi ng iyong card. So, claim niyo po, money luck, L-U-C-K. Love, life, self-love, partnership, and romance ni Libra ngayong October 27 to November 2, 2025. Okay. Okay. Some of you, sa mga single dyan, ayaw nyo munang magkaroon ng relasyon. Guarded ka, defensive ka, ayaw mo masaktan. Para din sa mga relasyon, umiiwas ka ng away or confrontation para hindi ka or hindi kayo masaktan. Kumbaga, you put limitation. Opo. So, may nakita kong fear dito na kailangan magkaroon ng healing. Kasi fear, yan yung pumipigil sa'yo eh.
So, kung relasyon to, kailangan yung pag-usapan yan. Hindi lang to sa relasyon na sa buhay pag-ibig, like romance. Pwede din sa matalik mo kaibigan, sa family mo ba. So, this card asks you to try to release your fears of opening up to love. Kasi fear, magbibigatan ka rin yan eh. Mag-create ka ng blockages niyan. So, you have to let it go. Okay? Oh, which is good kasi ginawa mo dito, natuwa ako sa nakita ko kasi yung na-identify mo kung ano yung dapat mong gawin para magkaroon ng healing. Opo. Like, nagkaroon ng soul searching. Yung sinabi ko kanina dito, soul searching, nagkaroon ka ng time for yourself, sa nature, nag-grounding ka, nag-meditate ka. Pwede din na kung ayaw mo ng me time or alone time, pwede din na makukuha mo yung positive energy via sa mga taong nag-support sa iyo. Pwede din. May taong ganyan na marirelieve yung stress mo kung what I meant is kung merong mga grupo ng tao na nagbigay inspiration sa iyo. Pwede din. Basta gumagawa ka ng paraan dito. Pero most likely naghahanap ka ng solusyon sa inyong problema, sagot sa inyong mga katanungan. And sabi ng card, nasa iyo na yung sagot. All life's answers are within you. Parang perfect time sa inyo, me time. So, dalawang card mismo nagsabi dito na nagdesisyon ng ilan sa inyo na ayaw nyo munang pumasok sa buhay ng pag-ibig sa mga single dyan. Para sa mga marelasyon, pwedeng space muna to kasi space is a sign of respect sa inyong sarili, sa kanya at sa inyong connection. Okay? Pag-imanin niyo po yung blessings sa binigay sa inyo. Libra, see you tomorrow. Maraming salamat.